Sabi niya, same to you, ayaw nyo Biblia lang kasi matitrace din na wala kayo sa Biblia. Ito po yung pag-aakala ng iba na wala daw sa Biblia ang mga Katoliko. Actually, kapatid, ang nakasulat sa Biblia, lalo na sa New Testament, iyan po ang simula ng Catholic Church. Diyan natin mababasa kung bakit may Catholic Church dito sa mundo. Ang iba, sinasabi nila na sila daw ang nasa Biblia dahil ang pangalan ng religion nila ay nasa Biblia. Pero tandaan po natin mga kapatid na ang church ay hindi nagsimula sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia tapos nakabasa kayo ng Iglesia ng Diyos or Iglesia ni Cristo or ano pang pangalan dyan. Tapos nagtayo kayo ng sarili nyong religion at pinangalanan nyo sa pangalan na yan at sasabihin nyong kayo na ang nasa Biblia. Hindi po ganyan nagsimula ang church. Hindi kasi pwede na halimbawa, nakabasa ka ng magazine, nabasa mo ang tungkol sa Blackpink na mga magagaling sumayaw, magagaling kumanta. Pagkatapos mo mabasa, nag-decide ka na gagawa ka rin ng girl group, papangalanan mo ring Blackpink at magre-recruit ka rin ng mga babaeng magagaling kumanta at sumayaw. Ibig sabihin ba kayo na ang tunay na Blackpink? Kahit memorize mo man lahat ng kanta ng Blackpink ay hindi po kayo ang tunay na Blackpink. Ngayon, ipagpalagay natin na nakopyan nyo nga ang Blackpink, pati mga songs nila, memorize nyo. So, paano malalaman ng mga tao kung sino sa inyong dalawa ang original na Blackpink? Siyempre, susuriin natin sa magazine kung saang lugar nagsimula at anong taon at makikita natin na ang original Blackpink ay nagsimula sa Korea noong year 2016. Hindi nagsimula sa Philippines year 2026. Ganyan din po sa church na itinatag ni Kristo. Makikita natin sa Biblia kung kailan nagsimula, kung saang lugar at makikita din sa Biblia kung saan nag-ebanghelyo ang mga apostol. Diba, mababasa natin sa Biblia na ang church ay nagsimula noong 1st century sa Jerusalem tapos lumaganap sa Roma hanggang lumaganap sa buong mundo. At Catholic Church po yun ngayon. Kung hindi yan Catholic Church, anong Christian religion pala ang makikita natin ngayon sa Jerusalem, sa Roma? Kahit wala pa yung mga bagong religion na kilala natin ngayon, may Catholic na po sa buong mundo. Yan po ang bunga ng pag-ebanghelyo ng mga apostol sa buong daigdig. Totoo po kasi ang mga pangyayari sa Biblia. Pag sinabing nag-ebanghelyo ang mga apostol sa buong daigdig, syempre may bunga yan. Meron tayong makikita. Hindi yung nagbasa tayo ng Biblia, nakita nating may word na iglesia, tapos itatayo mo yan. Hindi po ganyan talaga nagsimula ang simbahan. Kaya huwag po kayong basta-basta mag-claim na hindi po Catholic yung nasa Biblia. Ang gawin nyo, puntahan nyo po yung mga lugar na nasulat sa Biblia, sa Jerusalem, sa Roma, sa Greece. Puntahan nyo po itong mga lugar na ito kung anong Christian religion ang nandoon. Katoliko, nagsimba ang tribulto. Gibalitaan ang kamaturan. Kaya ron lamang makakuha o mga Katoliko gadadon diha sa inyong simbahan. Kaya aron mingon mo, kamo mo'y tinuod. O niya, muanha ramadahin mo sa mga radyo, mo anha dayon sa telebisyon, ipasundayag dayon, nga kaning mga kawana, hikanis Katoliko, nakabaton, o kamaturan, o nakasabot sa kamaturan. Di ba, binalitaan ka na mahigalag makaigsoon? Nana ang simbahan Katoliko nagtudlo sa kanitimukan nga kabaturan matod pa dinhi pabilin tani nga higala ganuman tungod kay mao kini ang simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesukristo. Kung naamay nagtudlo diha nga dili sakop sa simbahan Katoliko unsay giingon sa Roma 16, 17 hangtod sa 18 palikayan ang naghimo sa panagbahin-bahin. Palikayan niya ay kining mga tao nga nagtudlo sukway sa mga pagtulunan sa simbahan Katoliko. Ngayon man, tungod kay mao kinihinglundan nga magbahin-bahin ang mga katawhan sa Diyos. Sa una, nagtuo ka sa simbahan Katoliko nga Ginoo ni Kristo. O na kay nakadungog man ka sa pastor nga maoy nag-istorya nga imong ilang ibigay ang pagtulunan sa simbahan Katoliko. Mao na mga higala, na-appeal ka na nga minadto sa laing sikta mga higala. O matod padre sa Judas 1:18-19 wala sila nagbaton sa Espiritu Santo. Ganun, tungod kay iilad nila ang mga tao ganana sa tinuod ni Kristo. Gusto sila na ilang ipahawa ang mga tao na nasa simbahan na gitukod ni Kristo. Ilahang ilaron, ilahang paistoryahon o sukway sa mga pagtulunan sa simbahan.
Kay mo ana dayon ning mga tao kagikan sa Katoliko nga na sudlan o na hiluan sa mga pangunahuna. Mga hidalag mga kaigsunan, nagpasalamat ko nga nahimo kong born again. Kay sa una sa Katoliko ko, palahubog ko, sa una nga Katoliko ko, babaero ko, sa una nga Katoliko ko. Dili maayo akong ginabuhi. Mauli ni istorya sa katao nga minggawas sa simbahang Katoliko. Pero mahilala mga kaigsunan, sultihan di ka, huwag yun mag-ingon ang simbahan nga Katoliko nga maghuwag-huwag ka. Huwag yun mag-ingon ang simbahan nga mag-inom-inom ka. Huwag yun mag-ingon ang simbahan nga pangbahay ka. Huwag yun mag-ingon ang simbahan nga panugal ka. Kundi ang itulo sa simbahan nga maglakaw kang matinud-anon dinhi sa pulong sa atong buhi nga Diyos. Huwag yung kakadungog sa pari, sa pagwali niya sa simbahan, nga maghimo kag dautan nga binuhatan. Nganuman, tungod kay kanang imuhang istorya, sumala rapod sa imuhang nibalan, nganuman, sa Katoliko ka, kay wa manggod ka, naghimo, unsay mga pagtulunan sa simbahan, kay wa man ka nag-aktibo sa mga buluhaton sa atong simbahan. Mga mga igalang mga kaigsunan, palikayan kining mga tawhana kay matod pa wala sila nagbaton sa Espiritu Santo matod pa sa Judas 1:18 o matod pa sa 1 Juan 2:18-19 sila mga kaaway ni Kristo. Kung ang imuhang simbahan wala naka-inline sa mga pagtulunan sa simbahang Katoliko, kung dili ka Katoliko, mga kaaway ka ni Kristo. Kaya si Kristo, nanay simbahan na gitukod. Una, maghimo po ka, kaaway ni mong pondo. Kaaway ka ni Kristo. Nganuman, tungod kay naanay gihimo si Kristo nga simbahan. Ang atong himo, naroon nita mahimong kaaway ni Kristo. Magpasakop ka sa simbahan, magpahimo tang magpadasikon sa simbahan. Kay kining simbahana magdala nato si kinabuhing walay katapusan. Amen. Kay nganuman nagtudlo sa kinatibuk-an nga kamatuoran. Ngaya makaigsunan, dili kita gusto nga maingon ta kaaway ta ni Kristo. Pero kung wala ka sa simbahan Katoliko, Ito nga yung sinasabi ko sa inyong mga kapatid. Nakarelate talaga ako sa experience niya. Kagaya ko, anti-Catholic din siya at marami din akong mga maling paratang noon sa Catholic. Lumaki siyang Protestants, anti-Catholic din talaga siya. Pero ngayon, isa na siyang Catholic defender. At ang una talagang naging Catholic ay ang kanyang kapatid na si Will. Talagang nagalit siya at tutol talaga siya sa pagiging Catholic ng kanyang kapatid. Pero alam nyo ba kung ano ang ginawa ni Will? Pinakiusapan niya si John. Si John ay ang husband ni Anne at pinakiusapan ni Will na basahin ni John yung dalawang libro ng conversion story ng dalawang Protestants din na naging Catholic. At ang librong ito ay may nilalaman din ng mga paliwanag tungkol sa totoong aral ng simbahan. Bilang bayaw niya, hindi nakatanggi si John na basahin ang mga librong ito. After mabasa ni John ang mga libro, doon na siya naliwanagan tungkol sa mga totoong aral ng Catholic at nakita niya na mali pala talaga ang mga paratang nila sa simbahan. Kaya ayun, sinabihan ni John si Anne na kailangang maging Catholic ang pamilya natin. At nang marinig ito ni Anne, talagang na-shock siya at nagalit sa kanyang asawa at nasabi na lang niya na nasisiraan na daw ng bait ng kanyang asawa. Kaya ang ginawa ni John, kinulit niya talaga si Anne na basahin din niya ang mga librong yun. Kaya binasa na lang niya at doon na nga nagsimula mga kapatid, panoorin natin ang kanyang testimony. April 2024. We're in Louisiana for a funeral or something, or to see maybe John's mom. I can't remember exactly. And we ran it, we were staying with Will, and John and he were talking, and he's like, I'm Catholic now. I want you to read these 2 books. And John was like, okay, I guess I will. Out of respect for Micah, I will do this. So he read Rome Sweet Home by Scott and Kimberly Hahn, and then Surprised by Truth. I can't remember the author's Patrick name. I bet Madrid. you know. Yeah, exactly. So he gave him those 2 books, and then John read them both in one weekend, like very fast. And after he finished reading them, he came to me in our home and he was like, hey, our family needs to be Catholic. And I was like, excuse me, what? Like, no, that's weird. I don't know what you're doing or, what you've been reading or who you've been talking to, but that's weird. We're not doing that. And so, so many people, I feel like when they convert, they're like,
oh gosh, the Holy Spirit was drawing both of us at the same time. And, it was this beautiful moment. That was not it for us. I was very much annoyed with him, almost like frustrated and angry that he would even like say this. I really thought he'd lost his mind. So anywho, I resisted for like a couple weeks, and he just kept prying, and kept pushing me. He was like, you have to read these books. Like, I know you will read these and think something, and we've got to talk about it. And I was like, okay, I will read them. And that was the beginning of the end for me. So I read those 2 books. That was in May. And from May to August, I read almost 30 Catholic books ranging from Mary, the Eucharist, the Church Fathers, justification, sanctification, all the things. I mean, I dove in there, listened to podcasts when I was in my car, watched James White and Trent Horn debates like on the regular. While I was reading these books, I would have my Bible and like be flipping and looking, and just like my mind would be, just like going crazy. I did the whole kit and caboodle, went all in. And once I had learned what the Catholic Church actually teaches, I couldn't unsee it. And I know people always say that, like, you can't unsee it once you see it. And it's really the truth. Like, once you get in there and you understand what the church teaches, not what you think it teaches, it's just like, you can't unsee it. And all the misconceptions, that I had, like the worshiping Mary and earning heaven and like all the scandals have to prove that the Catholic Church is false or whatever. I believed those things. I truly did. But I had never studied any of this. And so all I did was listen to well-meaning people that knew more about faith than me. Like, surely this pastor knows more than I do about faith, so I need to listen to him and just know that Catholicism's wrong. What's the quote? Archbishop Fulton Sheen. Yeah, he says, there are not 100 people in the United States that hate the Catholic Church, but there are 1 million people that hate what they wrongly perceive the Catholic Church to be. And that is so true. That was me. I hated everything that the Catholic Church, or what I thought it was, until I understood what it really was. Yes, diba? Tama din talaga yung sinabi ni Archbishop Fulton Sheen na maraming galit sa Catholic dahil sa mga bagay na akala nila ay tinuturo ng Catholic Church pero hindi naman pala. Kapag talagang magsuri tayo, alamin ang katotohanan bago maniwala sa mga paratang, mag-research muna, magtanong-tanong kung totoo ba ang mga bagay na ito at intindihin kung ano ba yung mga turo ng Catholic Church bago natin iparatang ang kung ano-anong mga bagay. Kagaya din sa ginawa ni Sis Ann sa bandang huli, diba? Though nakabasa na siya ng 2 conversion story ng Catholic, pero hindi lang doon nagtatapos ang lahat. Nagbasa siya ng Biblia, nanonood siya ng mga podcast, sinasaliksik niya ang totoong aral ng Catholic hanggang sa talagang naliwanagan siya. Dito na natin makikita kung sino talaga ang nasa katotohanan, at kapag nakita nyo na ang katotohanan, hindi nyo na mapigilang i-defend ito. God bless us all. Sana kagaya niya at kagaya ko rin yung mga naligaw ay sana ay makauwi na rin sa totoong simbahan na tatag ng ating Panginoong Hesukristo, nang tayong mga Kristiyano ay maging isang simbahan na at hindi watak-watak. Sagutin po natin si brother. Ang sabi niya, Jerusalem lang ang tunay na iglesia, hindi ang Roma. Mas pagano yan, hindi na sa Diyos. Pagano yan. Brother, hindi porket sa Jerusalem nagsimula ang church ay hindi na pwedeng mapunta ito sa Roma. Iyan nga po ang layunin ng ating Panginoong Hesus, na ang mga pagano sa Roma ay makarinig din ng Ebanghelyo. Basahin natin sa Biblia. Mga Gawa chapter 23 verse 11, nang sumunod na gabi, lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, Pablo, lakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano ka nagpatotoo patungkol sa akin sa Jerusalem, gayon din ang gawin mong pagpapatotoo sa Roma. Malinaw na si Jesus mismo ang nag-utos kay Apostol Pablo na magpatotoo sa Roma. Kung ang Roma ay lugar na dapat talikuran dahil pagano, bakit doon pa niya ipinadala ang kanyang apostol? At hindi lang yon. Mga Gawa chapter 1 verse 8, sinabi ni Jesus dito, kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hodea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Ang plano ng Diyos ay hindi manatili lamang sa Jerusalem o sa isang lugar lamang, kundi ipalaganap ito sa buong mundo. Kaya nga ang simbahan ay pinangalan ng Catholic Church. Catholic is from Greek word Catholicos, na ang ibig sabihin ay universal o
para sa lahat ng bansa. At narinig niyo na po ba ang kwento ng isang Roman centurion kung saan ang ating Panginoong Hesus mismo ay lubos na humanga dahil sa kanyang pananampalataya? Ang kanyang kwento ay matatagpuan sa Matthew chapter 8 verse 5 to 13. Nang pumasok si Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang Roman centurion. Isa siyang opisyal ng hukbong Romano. Nakiusap siya kay Jesus para sa kanyang aliping may lubhang karamdaman. Basahin natin. Pagpasok niya sa Capernaum ay lumapit sa kanya ang isang centurion na nakikiusap sa kanya at nagsasabi, Panginoon, ang aking alipin ay nakaratay sa bahay, lumpo at lubhas siyang nahihirapan. Sinabi niya sa kanya, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot ang centurion at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa iyo na puntahan mo sa aking bahay, ngunit sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alipin. Sapagkat ako ay isang taong nasa ilalim ng otoridad na may mga kawal na nasa ilalim ko. Sinasabi ko sa isa, humayo ka, at siya ay humahayo. At sa iba naman, halika, at siya ay lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At ginagawa nga niya. Ibig sabihin, naniniwala ang Roman centurion sa kapangyarihan ng salita ni Jesus. Naniniwala siya na kahit hindi man puntahan ni Jesus ng personal ang kanyang alipin, basta't sabihin niya lamang na ito ay gagaling, ito nga ay mangyayari. Nakikita nyo ba ang pananampalataya ng isang Romano? Nakikita nyo ba kung gaano kalaki ang kanyang tiwala sa mga salita ni Jesus? At alam nyo ba kung ano ang tugon ni Jesus? Basahin natin sa verse 10. Nang marinig ito ni Jesus ay namangha siya at sinabi sa mga sumusunod sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kahit sa Israel man ay hindi ako nakatagpo ng ganito kalaking pananampalataya. Pansinin nyo, ang pinuri ni Jesus ay isang Romano, isang hintil, hindi taga Jerusalem. Pinuri niya dahil sa napakadakilang tiwala at pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Sa verse 11, basahin natin. Sinasabi ko sa inyo, marami ang manggagaling sa silangan at sa kanluran at mauupong kasalo ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Ano ang ibig sabihin nito? Ipinapahayag ni Jesus na ang kanyang kaharian at ang kanyang simbahan ay hindi para lamang sa Jerusalem o sa bansang Israel. Marami pang manggagaling sa iba't ibang bansa upang maging bahagi ng bayan ng Diyos. Kaya hindi nakapagtataka na ipinadala ni Jesus si Pablo sa Roma. At hindi rin nakapagtataka na kalaunan ay nakarating doon ang mga apostol at lumaganap nga ang ebanghelyo sa buong Roman Empire. Ang pagiging pagano ng isang lugar ay hindi hadlang sa Diyos. Sa halip, yan mismo ang dahilan kung bakit ipinadala niya ang kanyang mga lingkod roon upang dalhin ang liwanag ng ebanghelyo. Ang misyon ni Kristo ay dalhin ang ebanghelyo mula sa Jerusalem hanggang sa iba't ibang panig ng mundo. At ang Roma ay isa sa pinakamahalagang lugar na naabot ng misyong iyon, ayon mismo sa utos ng ating Panginoong Hesukristo.